Page 265 before our message this afternoon. Awitin po natin itong He Lifted Me by Charles Gabriel. Kala na ito, 1856. Wala kayo na yun. Manang ng American Independence to. In loving kind, I'm ready to go. In loving kind, let's be the same. My soul in mercy to remain. And from the deep of sin and shame, grace lifted me. From sinking stand, He lifted me. With tender hand, He lifted me. From depths of night to praise of light. Oh, praise His name, He lifted me. He called me long before I heard, before my sinful heart was near. But when I took Him at His word, for He lifted me. From sinking sand, He lifted me. With tender hand, He lifted me. From shades of night to rays of light. Oh, praise His name, He lifted me. Number 3. His robe was pierced with many a thorn. His hands like glue when nails were torn. When from my guilt and grief forlorn, He lifted me. From sinking sand, He lifted me. With tender hand, He lifted me. From shades of night to rays of light. Oh, praise His name, He lifted me. Last time down. Now on a higher plane I dwell, and with my soul I know His well. In power wide I cannot tell, He should have lifted me. From sinking sand, He lifted me. With tender hand, He lifted me. From shades of night to rays of light. Oh, praise His name, He lifted me. Pray po natin, ating mga kapatiran, si Pauline is about to give birth. Si Lorna, kailan po si Lorna birthday? Kailan ang mga junior? Mga month of, mga ilang buwan na rin siguro, no? September. At si, pray din natin, si Macdin sa kanyang trabaho. So, ito po yung mga medyo critical na mga kalagayan ngayon, no? Okay, tayo po'y dumako sa atin pong mensahe sa hapon ito. Kung yan pong buksan po natin ang ating mga Bibles sa Book of Romans chapter 14. Romans chapter 14, and our topic this afternoon is Christian responsibilities. Marami po tayo mga responsibilidad bilang mga Kristiyano. Isinipin po natin yung tatlo. Number 1 is the spiritual, the other is social, and the third is domestic. So, yun po muna ang ating bibigyan ng pansin sa hapon ito, Romans chapter 14, and we will read verses 1 up to 7. Ito pong portion ng
chapter 14, actually, it would start from chapter 12. Ito yung practical part ng Book of Romans. Yun yung chapters, yung Romans 1 to 11, that is purely doctrinal. And starting chapter 12 up to 16, yun po yung practical. Yan. At yan, dalawang bagay na yan, alam nyo, nakakatuwa sa Bible. Ang Bible, napaka-balance, no? Napaka-balance ng Bible. Hindi ka niya ipupush masyado sa isang side lang at the expense of the other. Kundi yung weight ng pagtuturo sa isa, ganun din ang weight ng pagtuturo sa isang parte. Napaka-balance ng Bible. The Bible teaches God's sovereignty. At the same time, the Bible also teaches human responsibility. No, wala tayong pipiliin. Parehong nasa Bible yan. Hindi tayo mamimili. Wala tayong dapat na pet doctrine. Parang gusto mo, ito na lang parati ang paborito mo. At the expense of the other. Meron kasi mga grupo ngayon na ang forte nila, ano na yung end time, di ba? End time events. Wala na silang ibang pinangaral. Wala na yung tinuro. Kundi puro end time. Pag wala umpisa hanggang katapusan, puro end time. Puro end time events. Alam niyo po, nasa Bible din naman talaga yung eschatology tawag yan sa mga end time events or doctrine of the end times, yun yung eschatology, no? Sa Bible yan. And the Bible tells us to teach the whole counsel of God. So lahat yan ituturo natin. Wala tayong itatago. Kahit yung mga mahihirap na hirap aralin. Pero nasa Bible yan pilitin pa rin natin aralin, no? Pinakamahirap magturo sa Book of Revelation Pero meron pa rin tayong pwedeng maituro sa Book of Revelation kahit napakahirap. Mahirap kasi sa Revelation, hindi pa nangyayari. Diba? Kaya mahirap na maging dogmatic. Pero meron part sa Book of Revelation na very practical siya. Kagaya ng Asia Minor churches, first 3 chapters. Pwedeng applicable sa atin yan up to the present times. So, wala tayong pipiliin sa Bible. Everything must be taught in the Bible. Lahat na nasa Bible, ituturo natin. So, yung doctrinal, ganun din. Sa mga iba na, pang pastor lang yan, huwag natin pag-aralan yan. Malalalim na yan, mga doktrina. Mga pastor lang yan, mga Bible college students. Hindi mo ganun, mga kapatid. Lahat ay aralin natin. Sabi ng Bible, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Hindi lamang yung for reproof, for correction, hindi lamang yun. Pati yung profitable for doctrine. Pati yung tapos salitang doctrine. Ibig lang sabihin ng doctrine is teaching. Yun lang naman ibig sabihin nun teaching. Ayaw naman ang teaching. Kaya nga maraming napapahamak kulang sa teaching di ba? Sabi sa book yan, yung my people are destroyed for lack of knowledge. Hosea 4:6 or 1:6 My people are destroyed for lack of knowledge. Kulang sa kaalaman. Bakit ang taas ng mortality rate ng mga babies noong unang panahon? Di ba? Kulang sa kaalaman ng mga magulang. Walang mga prenatal, di ba? Walang mga regular na magpapacheck up. Hindi alam yung tamang pangangalaga sa sarili. Kaya taas tuloy ng mortality rate. So sa ganong aspeto, maraming napapahamak, maraming nasasayang na buhay, dahil sa kakulangan ng kaalaman. So, tayo matakot sa kaalaman. Teaching, kaalaman lang naman yan Matuto ka ng mga kaalaman, di ba? Teaching yan Ang Bible, kapakipakinabang sa pag-aaral ng mga kaalaman mula sa Biblia. At wag natin sabihin na, may relevance ba yan? May relevance ba yan sa practical na life, na buhay ko sa araw-araw? Pero, actually, mahirap na ipamuhay ang practical kung wala kang doktrina. Kasi magiging pundasyon mo, baka may practice mo yung tama, yung doktrina ang natutunan mo. Kasi po, galing po ako sa simbahan, naka-attend na rin po ako sa simbahan na ang itinuro sa simbahan ay puro na lang ako, mga do's and don'ts. Dapat ganito, dapat ganyan tayo, dapat ganito itsura mo, dapat ganito suot mo, dapat ganito kilos mo, puro dapat, ito, hindi dapat. Alam niyo po, maganda yan pero kung di mo naman ituro yung doktrina,
Kaumpisa pa lang ng mga nanampalataya, kaseseng pa lang kinuha mo na agad ng ganito, BS, ganito, itsura, ganito, salita, ganito, kilos. Hirap yun Turuan mo muna siya ng aral mula sa Biblia. Tsaka yung practice, una-muna, doctrine. And then yung practice, it will come naturally. Pero ikakahon mo talaga agad yung tao sa mall kung gusto mo. Ganito ang mall ng Kristiyano ganito ang kahon. Pagpasok mo dyan, dapat pare-pareho forma mo. Itsura natin, puro ganito. Hindi mo maitipilit yan, mga kapatid. Pero kung natuto yung tao, natuto ng kaalaman tungkol sa Diyos, doon na siya respeto sa Diyos At dahil respeto niya Diyos, lalaki maghanga niya sa Diyos, karapat-dapat pala siya ng aking atensyon. Karapat-dapat pala ng Diyos ng aking panahon. Diba? Hindi ba nilipilit yung magsipa kayo, linggo-linggo ka. Pag hindi na napapaalala, wala na. Pag binobomba, yun, nasunod. Malaki attendance, parang binobomba, malaki attendance. Pag hindi na bobomba sa pulpit, wala na. Hindi ba tayo araw-araw, linggo-linggo, puro gano'n na lang ng gano'n, tulungan Diyos. Pag nakilala ng taong Diyos, na ganito nakila ang Panginoon. Karapat-dapat siya sa ating pagsamba, sa ating papuri, karapat-dapat sa ating atensyon, sa ating panahon. So, hindi man ipipilit sa tao. Natural na niyan gagawin yun dahil sa pagkilala niya sa Diyos na napakalaking Diyos. Napakadakila. Yan ang naging premise ni Paul na sinabi niya sa 12:1, therefore. Ano yung therefore? Nakabase yun sa 1-11. Ano ba yung 1-11 of Romans chapter 1? Puro takrin na. Tungkol sa habag na pinakita ng Diyos, kalagayan nyo, ganito kayo nung araw. We are all children of wrath. Ang galit ng Diyos ay nasa inyo dahil yung works of righteousness ang nasa sa inyo. Pero ganito ginawa ng Diyos. Wala kayong karapatan. Hindi nyo ma-please ang Panginoon. They that are in the flesh cannot please God. He chose you even before the foundation of the world. Romans chapter 8, Romans chapter 9, you are vessels chosen unto His glory. Puro mga ano yan. Kaya pagtungtong ng 12, ito na. I beseech you, therefore. Dahil sa mga ginawa ng Diyos, ganito kalaki ang Diyos. Who thou, O man, that replies against God? So hindi ikaw nag-decide kung bakit ka naligtas. It is not him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy. I will have mercy on whom I will have mercy, and whom He will, He hardeneth. Hindi ikaw nag-decide, hindi ikaw nagpasya tungkol sa iyong kaligtasan o sa iyong magiging alagayan sa eternity. It's purely, kaya nga sabi sa Romans 9, di ba? That the purpose of God might stand not on Him that worketh, but on Him that chooseth according to His pleasure. Sa Romans 9, yung kaso ni Jacob and Esau. Jacob have I loved, and Esau have I hated. Pinakita na agad sa kanilang mga magulang na pinili, pinaboran. Pinaboran si Jacob. Ngayon, yung illustration ng buhay ni Esau at ni Jacob, ilustrasyon na ginamit ng Diyos para inarawan ang eleksyon. Na ang pagpili kay Jacob ay hindi dahil sa ikikilos niya pag isilang siya, dahil hindi pa nga sila sinisilang. Upang mapagtibay ang katotohanan na ang pagpili ng Diyos ay hindi nakabase sa magiging behavior nito mga bata, kundi sa sovereign pleasure ng Panginoon. Hindi pa nga pinapanganak, pinili na ng Diyos kung sino papaboran niya Pinaboran niya yung bunso kaysa sa panganak. The elder shall serve the younger. And that was used only as illustration na pagpili ng Diyos sa ating kaligtasan, hindi sa ikikilos natin. Hindi sa magiging conduct na nakikita ng Diyos ay gagawin natin. Kung tatanggap pa tayo sa Kanya, kung sasampalataya o hindi, kundi ang pagpili ng Diyos ay dahil lamang sa Kanyang sariling kapasyahan sa Kanyang. So dahil sa mga yan, sabi ni Apostol Pablo, ito na ngayon, ano nang gagawin mo? Dahil sa biyaya, pinakita sa ng Diyos, ito na, Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice, which is your reasonable service. Ibig sabihin, ang reasonable na dapat ginagawa ng mga naligtas at ng mga binayaan is to serve. Kaya yung hindi mga nagsiserve, unreasonable yun. Kasi ang pinaka-logical na resulta ng mga taong naka-receive ng ganyang biyaya is wala ka na ibang recourse. Wala ka na ibang pwedeng gawin, kundi, teka muna, pati itong ginawa sa akin, ano gagawin naman yun? Ginawa sa akin. Dapat lang, tama lang.
paglilingkuran ko. At paano gagawin niya? Present your bodies. Dahil wala namang paglilingkod, hindi involve ang katawan eh, di ba? Aawit ka ba, hindi kasala yung katawan? Isip lang. Kahit isip natin, nasa katawan din yun. Di ba? Magpupuri ka, involve ang brain, involve ang lips, involve ang heart, involve ang mata. Pagbabasa sa mga awit, wala namang paglilingkod sa Diyos na hindi involve ang katawan eh. Sa lamang nagbiro, ano? Kaya raw hindi natutuloy yung service kasi yung leading sacrifice, tumatakas sa altar. Buhay kasi gumagapang pala. Living eh. Living sacrifice. So, ihandog po natin ang ating mga katawan bilang pinakahaing buhay sa Diyos. So, tanggapin na po natin isang katotohanan na hindi natin matatakasan. Ang Kristiyano ay dapat maglilingkod sa Diyos. Huwag na natin piniting takasan niyang katotohanan na yan. Yan ang reasonable na dapat ginagawa ng mga niligtas ng Panginoon. Nagbabala kayo tumakas. Wala, you cannot escape safely. Hindi ka makakatakas na maging safe ka dahil hahabulin ka ng Panginoon. Yung pagtakas na yan, kasalanan niya, di ba? Numbers 23:32, sabi ng Bible, be sure your sin will find you out. Ano yan? Ma-overtaken ka yan. Pag in-overtake ka niyan, yari ka, may kalalagyan ka. Because God cannot be fooled. Mafu-fool mo ba ang Panginoon? Sabi ng Galatians 6:7, be not deceived, huwag kang padaya. God is not mocked. Hindi siya kagaya ng tao na natutulala at natatahiya. Kala ko kasi. Sa Diyos walang gano'n. Ang Diyos hindi mo niya mafu-fool. What a man soweth, that shall he also reap. The Bible tells us your sin will find you out. Si Achan, inaabot yan eh. Overtaken si Achan, di ba? Si David, nabutan din ang kasalanan niya. Wala nang mga katakas eh. Kung mahaba kamay ng batas, mas mahaba kamay ng Panginoon. Hindi natin yung paglalalangan ng Diyos. Paglalalangan mo. Pwede tao, pwede mo paglalangan. Kapwa mo, mapaglalalangan mo. Pero Diyos, hindi mo paglalalangan ng Diyos. Sa katatago sa Diyos, transparent tayo. Pati isip natin, basang-basa ng Diyos eh. Sabi ni David sa 139, saan ako tatago? Kung itatago ako ng kalaliman, naroroon ka. Doon ako sa ilalim ng dagat, naroroon ka. Kukubli ako ng ulap, naroroon ka rin. Kukubli ako ng dilim at liwanag, pareho lang sa Diyos. Saan ako tatago sa Diyos? Napaka-transparent natin, ano? Wala tayong susuutan, wala tayong lulugaran na hindi tayo matidiscovery ng Panginoon. Kaya huwag na mo tayo magbalak, na tatakas sa Panginoon. I-entertain pa natin, makatatakas sa Panginoon. Linggo-linggo lang, nire-remind dapat maglinggo. Talaga, habang buhay na mo yan. We will live with that kind of tension. Hindi na mawala sa atin yan. Yan sinasabi ng Bible. Sa biyaya na receive natin, present your bodies as a living sacrifice. So we come now to the practical part of the book of Romans, chapter 14. Chapter 14. Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputation. For one believeth that he may eat all things, another who is weak eateth herbs. Let not him that eateth despise him that eateth not. Let not him which eateth not judge him that eateth, for God hath received him. For thou that judgest another man's servant, his own master, he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. Sabi dito ng 4, hindi tayo ang dapat nagiging nanunukat sa paglilingkod ng ating kapwa. Ang paglilingkod ng isang Kristiyano, pasado o bagsak, ang tunay na mag-determine kung pasado o hindi ang pinaglilingkod ng isang Kristiyano, Diyos lang ang makakapagsabi. Wala tayo sa lugar na husgahan ang pinaglilingkod ng iba. Dahil hindi naman ikaw ang authority niyan eh. Lahat tayo, authority natin, Diyos. Kaya huwag tayong mag-aasta na para bang ikaw ang authority ng sino mang tao. Diyos ang authority. At yung pagklase ng paglilingkod ng isang Kristiyano, pasado o bagsak, Diyos ang makakapagsabi niya, hindi tayo. Saka hindi naman tayo nang may-ari niyan eh. Diyos ang may-ari sa kanya.
Who art thou that judgest another man's servants? He is not your servant. He is the Lord's servant. To his own master he standeth, he will pass, or fail, or falleth. Yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. One man steameth one day above another, another steameth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. He that regardeth the day regardeth it unto the Lord, and he that regardeth not the day to the Lord, he doth not regard it. He that eateth, he eateth to the Lord, for he giveth God thanks, and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. So ang atin pong buhay ay interconnected. Yan ang mabigat dyan, ano? Hindi ka pwedeng kumuha ng 1 kilo, sasabihin mo na, hindi ko naman sila pinapakailaman. Hayaan nila ako. Hindi mo pwedeng ganong mga statement. Hindi pwede yun. Kasi ang kilos natin, makakapekto sa iba yan. Whether we like it or not. Ang ating mga galaw, may epekto po yan sa iba. At yung galaw ng iba, may epekto rin sa atin yan. Sabi ng Bible, no man liveth and no man dieth to himself. Kaya no man is an island. Lalo na sa kasalanan. Lahat sabihin na, ako lang naman ito. Ako lang naman ang gumagawa ng kasalanan. Hindi naman sila dinadami. Yun ang mabigat sa kasalanan. Ang kasalanan, meron po yung parang ripples. Pag nagagis ka ng bato sa tubig, ikikreate na di ba? Ng parang rings. Tawag doon, ripples. May mga effect yan. Ang immediate effect yan sa pinakamalapit sa'yo. Immediate family effect yan. After family, it could create effect doon sa mga kapitbahay, sa neighbors, o ka-church, kasama sa simbahan, eventually sa mga katrabaho. Kakaroon na effect yan. Magkasala si Achan, si Achan lang bang binato? His entire family was stoned to death. Diba? Magkasala si David, siya lamang nadamay sa kasalanan niya. Namatay yung anak niya sa pagkakasala. Sabi niya, 4 na ulit siya magbabayan. O di 4 na ulit nga siya nagbayan. Anong 4 na ulit siya nagbayan? Matay yung anak niya sa pagkakasala kay Bathsheba. Na-rape si Tamar. Ang nag-rape, anak din niya. Pinatay din yung nag-rape, si Amnon. Tapos yung pamatay, nag-rebelde sa kanya at napatay din. Diba? Pinatay din siya ni Joab. Ni Absalom. Sa Absalom, pinatay din ni Joab. Kaya sabi ng Bible, the sword shall not depart out of thy house. Kaya mabigat ang kasalanan. Hindi basta-basta. So, ang ating mga kilos ay meron pong epekto sa iba yan. Verse 23, skip na po natin, no? Romans 14, verse 23, and he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Sabihin, lahat po ng ating ginagawa, kailangan, sigurado tayo, no, na yan ang kalooban ng Panginoon. Kailangan we are fully persuaded. Okay? So let's talk first of all of our spiritual responsibility. Our topic is Christian responsibilities, at meron po 3 nating titingnan. Number 1 is our spiritual responsibility. We have a responsibility to God to be what? To be faithful stewards. Sabi ng Corinthians, moreover, it is required of stewards that they be found what? That they be found faithful. Tayo pong lahat ay katiwala. Ibig sabihin ng steward, sinabing steward, you are only what? You are only an administrator or manager. Yan ang steward. Hindi ikaw ang owner. Kung ikaw ang owner, may karapatan kang gawin. Lahat ng gusto mong gawin. Kung anong nasa iyo, you yan eh. You are the owner. Pero kung tinawag ka ng isang tao, pag sinabi sa iyo ng tao, bahala ka rito ha. O pinagkakatiwala ko sa iyo. Ganito ang gagawin mo. Bibigyan kita ng freedom, pero huwag kang lalampas sa ganito. So, kailangan yung pag-manage mo at yung pag-administer mo sa anumang mga pinagkatiwala sa iyo, doon lamang sa sa pleasure.
ng owner. At ang kalagayan natin, mga kapatid, we are only what? We are only stewards of God. Steward tayo saan? Sa ating mga resources. Saan pa? Sa ating time. Sa ating buhay. Ano? Mga katiwala. Yan ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Wala naman tayong dali. Ano meron tayo ngayon? Binigay lang yan. Pansamantala na pinapahawak sa atin. Di ba sabi ni Job, dumating akong hubad. Anong ibig sabihin niya nung dumating tayong hubad? Dumating tayong empty-handed. Hindi yung, hindi nakadayaper. Hindi yung, lumabas akong walang diaper. Hindi na ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ko na dumating akong hubad, dumating tayong wala. Wala tayong dala sa ating mga kamay. At pagbalik natin sa Diyos, wala rin tayong madadala kahit anumang bagay. Pwede natin madala sa kabila, yung mga naipaglingkod natin sa Kanya. Kaya kung ano bang meron tayo ngayon, hindi atin yan. Pansamantalang pinahawak lang ng Diyos. Katiwala lang tayo. Ano yan? Anak? May anak ako. Sabi ko, hindi yan. Pinagkatiwala lang ng Diyos. Si Hannah, di ba, binalik niya yung anak na binigay sa kanya. Si Samuel, binalik niya sa Panginoon. Kaya huwag natin ipagdadamot yung ating anak. Sakaling ibawiin ng Panginoon sa mga pagitan ng kamatayan. Malulungkot talaga tayo pansamantala. Kung maaaring matagal-tagal, pero hindi naman yung lungkot na may halong pagdaramdam. Natural lang na malungkot ka anak. Ngayon, matagal mo nakasama, pinagluwal mo yan. Pinagluwal mo, dinala sa tiyan mo ng matagal. Inalagaan, tama talaga siya. Aso nga na, inalagaan mo ng ilang panahon. Sama-sama ng loob mo pag nawala, di ba? Eh, pa kayang anak. Correct? Pero kung mawawala mo lang sa paraan na baguhin na ng Panginoon, pagdamdam na, malungkot tayo, pero hindi lungkot na may halong pagdaramdam. Dahil, hindi naman yun. Di ba? Pinagkatiwala lang sa Diyos. Ang samantala sa. So, ihandaan natin ang ating sarili dyan, mentally and emotionally. Kung sakaling tinatawag ng Panginoon na isa sa mga anak natin na maging tagapaglingkod sa Kanya, di ba? So, magitan ng pagiging missionary, pastor, huwag natin pagkakait. Huwag natin sabihin na, ako sayang. May utak pa naman yan. Kung doktor sana ang gusto ko dyan, ito na lang, bobo. Ibig sabihin, pag mahina ulo sa gawain, magpatalino, doktor, ministry po na kailangan ng maraming katalinuhan. Kasi kailangan ng talino sa pag-aaral ng Biblia. Kasi hindi naman ito comics eh. Pag comics, pwede ka magkamali. Ay, nga pala. Mali pala yung sinabi ko. Sa comics, pwede yun. Pero kung Bible lang alam mo, hindi pwede yun. Ay, sorry. Hindi yun pwede yun. Kailangan you handle the Word of God rightly, sabi ng Bible, rightly, dividing the word of truth. And how can that happen? Study. It will require a lot of time to study, scrutinizing, and analyzing the Word of God. Dahil pag mali-mali sinabi mo, nimi-misrepresent mo ang Diyos eh. Katotohanan yung dala mo eh. Tapos, misrepresent mo pala ang Diyos. Sabi ng Bible, cursed is he that handleth the Word of God deceitfully. Gamitin sa mali ang salita ng Panginoon. So, kailangan niya ng aral, kailangan niya ng talino. Actually, ang pag-aaral ng Bible, hindi pwede ito sa tamad mag-isip. Yung pag may sinusundang kang thought, tapos kakapagod, wala. Hindi pwede sa mga magtuturo ng Bible. Si Pablo nga, apostol na eh. Wala nang magawa, hindi na makapangaral eh. Mag-aaral pa rin eh. Apostol na yun. Sabi niya kay Timothy, give diligence to come shortly, don't forget my clothes, especially the parchments. Ano yung parchments? Yung mga libro niya, ano siya? Kakatuwa pa tayo eh, parang wala tayong pakialam sa Bible. Namantalang yung mga apostol, sila na yung marami ng alam, marami ng revelation. Sila yung masisikasing pag-aaral. Kung sino yung kakaunti mo yung alam, sa'yo parang hindi ko kailangan, parang hindi lang masabi, pero parang hindi kailangan ng Bible sa buhay. Parang hindi kailangan ng salita ng Diyos sa buhay niya. Kailangan ng
pag-aaral sa salita ng Panginoon. So, meron tayong anak, kukunin ng Panginoon, gagamitin ng Panginoon, huwag ho natin idadamon. Okay. So, yan, mga resources. Sa resources natin, hindi natin pwedeng gamitin. Kung yan ay tinatangkilik na salapi, hindi natin pwedeng ibili ng mga items sa pinagbabawal ng Panginoon. Hindi atin yan, sa Diyos yan. At sa mga tinatangkilik natin, kung sa labihan, nire-require tayo na ibalik sa Kanya ang 10%, which we call tithe. Hindi tayo ang nagpas-papasan yan, ang Diyos ang nagpas yan. At pantay ang pagtuturo ng Biblia pagdating din sa offerings. Bakit pantay? Yan ang turo ng Malakay 3 verse 8. Wherein have we robbed thee? Sabi ng Panginoon, we robbed thee in tithe and offerings. Alam lang natin, nananakawan natin ng Diyos sa tithe. Pero sa offerings, pwede pa lang manakawan ng Diyos. We robbed him in tithe and offerings. Ang pagkakaiba lang ng tithe, ang tithe, fixed na yan. The 10th of our income. Pero yung offering, something that we give apart from the tithe. Something extra or bukod pa dun sa tithe mo. Yun lang, hindi ka tinuruan ng Diyos kung gaano kalaki yan. Ikaw ang magpapasan niya. Pero hindi rin yun yung pag naisip lang, spur of the moment, nasa mood ako, bigay ako ng offering. Ay, wala ako sa mood ngayon. Wala mo na offering, wala ako sa mood. Hindi ko ganun yun. Sabi ng Bible sa 2 Corinthians 8, every man as he for himself in his heart. So, giving of offerings, actually, ang topic dyan sa 2 Corinthians 8 is offering. Hindi po tayo offering yan. Ang pagbibigay ng offering is purposeful. From the word purpose. Sinabing purpose, you are determined to do that. Determined ka talaga gawin yan. For the rest of your life. Kaya yung iba, pero nagpa-practice ng 20% giving. Bakit naging 20? 10% yung tithe. And then they purpose to give another 10% as offering. Kaya naging 20% giving. At may kilala akong pastor na giving niya is 30%. Wala pa noon, hanggang ngayon 30% siya. Isang pastor yun. After giving his tithe, he segregates another 20% as his offering. So, ang total ng kanyang tithe and offering is about na 30%. So, 30% giving. Pag tinignan mo, hindi naman pinabayaan. Hindi naman yung parang nagkulang ang itsura. Parating ikahos, parating naghahabot dahil kapos na kapos. Hindi pinabayaan. Ang sabi ng Bible, bigay ka ng konti. Hindi ka ng konti. Parang magtatating yan eh. He that soweth sparingly will also reap sparingly. Takot-takot ka lang magsabog ng bibig eh. Paano ka expect ng kabang-kaban? Takot-takot lang ang sinasabog mo. Mag-expect ng aanin ng kaban-kaban, ang bini, maabot ng kaban. Diba? Ano lang yan eh, sowing and reaping. Hindi natin mafuful ng Panginoon. But a man soweth, that shall also reap. He that soweth sparingly shall also reap sparingly. And he that soweth bountifully shall also reap bountifully. Ganda, subukan yan, ano? Gusto niyo challenge sa Panginoon? Alam niyo, bawal tina-challenge sa Panginoon. Bawal. Pinoprovoke siya o tina-challenge. Bawal yun. Pero sa isang bagay, ano? Challenge tayo ng Panginoon. Sabi niya sa akin, prove me. Read niya, ano? Yan sa punto na yan, sa giving. Sinabihin tayo ng Panginoon, prove me. Subukan niyo. Hindi pa dadaig ang Diyos eh. Hindi siya pa dadaig. We cannot outgive Him. Ibigay tayo, pag pinalitan niya yan, sobra-sobra pa sa pinigyan. Sabi ng Luke 6:28, kung bigay ka, at ikaw ay muling ibigyan. Akal na mabuti, ang balik, pik-pik, liglig, at umakapaw. Sapagkat sa panukat ay yung susukat ay doon ka muling susukatin. Hindi pa dadaig ang Diyos. Subukin natin ang Panginoon kung tayo takot sa Diyos na nga nagka-challenge. So, our spiritual responsibility is to God, and that is to be faithful stewards. Steward of His resources, of the resources that God gave us,
steward of our time. Nasa panahon natin, alam niyo po ang Diyos, napaka-talino, no? Na lahat ng kakailanganan natin sa buhay. Pati management ng oras natin, binigyan tayo ng paraan kung paano ma-manage. Alam niyo ba yung sun, moon, and stars sa Genesis chapter 1? Anong purpose ba binigay? Hindi lamang yan to serve as light. Kasi prior to sun, moon, and stars, meron ng light. Alam niyo ba yun? Dahil first day pa lang, nagbigay ng Diyos ng light. Let there be light, and there was light. And the evening and the morning was the first day. First day pa lang, meron ng light. Kailan nilikha ang sun, moon, and stars? 4 na araw. Pang-4 pa yan. Kaya huwag natin sabihin na kaya binigay ang araw, sun at bituin. Ang araw, buwan at bituin para magsilbing ilaw. Hindi ho. Ang sabi ng Bible sa Genesis chapter 1, let them be for what? Let them be for times and seasons. Para malalaman mo kung kailan ang fishing season. May panahon na mahirap ang isda. Kailan yan? Pag maliwanag ang buwan. Alam mo, panahon ng pagtatanim. Diba? Pag mabilang mo, wala pa namang kalendaryo, no? Ang kalendaryo nung buwan. Sige, 3 kabilugan ng buwan. Ganyan. Panahon na yan ang pagtatanim. Namaman din sa tao yung kanyang activity. Diba? May schedule mo yung activity mo. O bibigyan mo ng panahon. At hindi lang yun, ano? Nagawa rin ng tao, nasukatin ng maghapon at magdamag. Diba? Nasukat nila na isang buong maghapon at magdamag ay naabot pala ng ilang oras. 24. At nasusukat din nila na ang isang buwan, binubuo pala ng 4 na linggo. Hindi pa lang pa-divide. Ano? Ang ordinaryong oras, pati yung weeks, abot ng 7 days. And then 365 days. It's 1 year. Or 52 weeks. It's 1 year. So, masusukat mo yung kilos mo Pagkatalino ng Diyos, ano? Hindi lang pagkain ang binigay sa atin. Para kumain ng kumain, hindi. Para ma-manage mo yung buhay mo, activity mo. Affairs ng buhay mo. May ayos natin. Pero ito isang bagay na pagdating sa schedule. I-schedule lang tayo ng Diyos na magbubukod tayo ng araw para sa Kanya. That's Hebrews chapter 10 verse 25. Do not forsake the assembling of yourselves together as the manner of some is. And among Christians, meron tayong sinesegregate na tinatawag natin na Lord's Day. Diba? Lord's Day. We also call it what? Sunday or first day of the week. Bakit yung pagtitipon natin, pinatter natin sa ginawa natin first day? Saan natin binase yan? Pattern sa New Testament way. Nung wala pa yung New Testament, anong araw sila sumasamba sa Diyos? 7th day, di ba? 7th day. Pero pagdating na ng Panginoon, karoon na ng pagbabago. Kasi from Jewish economy, sa Jewish economy, Sabbath, araw ng Sabbath, which is 7th day. Panahon ng Hudyo pa yun. Pero wala na Hudyo ngayon Hindi na ginagamit ng Diyos ang Hudyo. Ang ginagamit ngayon, church. Kaya makikita nyo, New Testament, almost church na yun Church na yung umiiral dyan, church ang ginagamit. So makikita nyo yung transition from Jewish nation, from the nation of Israel, bumalik ng Panginoon sa iglesia. Naitsapera na ang bansa. Ang naging administrator ngayon ng kanyang gospel, ang kanyang katotohanan, simbahan. Kaya ang simbahan is the ground and what? The ground and pillar of truth. Sa kanila na pinagkatiwala. Nung wala pa ang church, kanila pinagkatiwala ang oracles. Nakanino ang mga statutes, nakanino ang mga ordinance. Nakanino ang oracles of God. Nasa bansang Israel. Pero nung hindi na pinag-aanan ng Diyos sa Israel, dinisqualify nila silang Panginoon, nag-raise ang Panginoon ng panibago,
institution, and that is His church. Kanya lang yung pinagkatiwala, kanyang katotohanan. Sa simbahan. Sabi sa Timothy, that if I tarry long, that thou mightest know how to behave thyself in the house of God, referring to the church, which is the ground and pillar of truth. Ang simbahan ngayon, ang pinagtiwalaan ng Diyos ang kanyang misteryo. Sa atin pinagkatiwala niya. Kaya ang dapat pattern natin sa way of worship natin, pattern sa New Testament Church. At kung babasahin niyo aklat ng Korinto, aklat ng mga gawa, Acts, makikita niyo ang pattern nila ng worship nila. First day of the week. First day of the week. Kaya tayo, first day of the week pa rin. At yung paraan natin na yan, huwag natin pababayaan. Sabi ng Hebrews 10:25, do not, hindi ho nakikiusap yun, hindi optional yun. That is a strong negative command. Not forsaking the assembling of ourselves together. Dalawa lang alam ko ano exempted yan pag-doktor ka. O kaya nasa military service. Kasi ang doktor, parating mag-call. Under ordinary circumstances, lahat po tayo, sakop niyan. Hindi ka pwedeng mag-skip na walang dahilan na beyond your control, yan lang ang pwede magiging dahilan yan You got into a situation beyond your control. Wala ka nang magawa. Nasa isang sitwasyon ka, wala ka nang magawa. Kaya, hindi ako makakatid. Wala na akong magawa. Naiipit ako sa ganitong sitwasyon. Pero, pag nasa control ka pa, pwede mong baguhin ang mga sitwasyon, nasa sa'yo na lang. At hindi mo ginawa. You still opted to be absent. Still opted to be not to go to the church. You commit sin. Hindi lang masyadong nagtuturo. Kasalanan yan. No? Kasalanan po yan. Bakit? Violation yan ng Hebrews 10:25. Command yan That's a strong negative command. Do not or not forsaking the assembling of ourselves together. As the manner of some. The manner of some. Ano yung manner of some? Nagpapabayan na. That's the manner of some. Sabi ni Paul, huwag niyong tutularan yung manner ng iba. Not forsaking the assembling of yourselves together as the manner of some. Kundi, parating yung gagawin niya. Magtipon kayo. At sa inyong pagtitipon, exhort one another. Bakit kailangan natin na-exhort? May tendency tayo na makalimot. May tendency naman lamig. May tendency na maging indifferent. Maging indifferent sa kung hindi maging indifferent sa kapatira, maging indifferent sa gawain ng Panginoon. Para manlalamig tayo sa activity ng simbahan, sa evangelistic effort. May tendency tayo manlamig sa missionary effort, sa mission effort. May tendency yan kasi ito yung spiritual entropy, ito yun. Kapag hindi mo ninurture yung sarili mo, magde-deteriorate yan. Kagaya ng universe. Ang universe subject to the second law of thermodynamics. Na pag pinabayaan talaga, hayaan mo lang, talagang mapulok, ma-deteriorate. Ganun din sa buhay Kristiyano. Pag pinabayaan mo yan, hindi magpo-progress yan, magre-regress yan. Rather like it or not. Because of that principle. Ma-deteriorate yan. Kaya dapat yan inaalagaan. Kaya nga nag-provide ng means of Panginoon. Bible reading, prayer, church attendance. Because through church attendance, you exhort one another by listening to the preaching, by talking to one another. Kaya importante yung nagkakakwentuhan din, nagkakahalo-halo dito. Because through that, you exhort one another. Saka sabi pa ni Paul, and so much the more, lalo pa, alam nyo paparating ng Panginoon. The day is approaching. And so much the more, as you see, the day is approaching. Alam nyo, yung eksaktong araw, kung kailan babalik ang Panginoon, wala nakakaalam. Pero yung mga senyales, kung yan ba'y malapit na o malayo pa, mababasa Diba? Parang yung panganganak ng isang buntis. Diba? Mapipinpoint mo ba kung anong eksaktong araw at oras? Wala nakakagawa niya. Ang doktor, meron lang sasabi na, nasabi lang siguro of the first week. Diba? Mga first week yan. Mga first week of May. First week of June.
But as to the exact day and hour kung kailan magte-take place yung delivery ng bata, walang nakakaalam. Ganun din ang pagdating ng Panginoon. Hindi mo mapipinpoint ng exact day and hour, pero yung kung mahalata mo, kung malapit na bang iluwal ang sanggol, mahalata mo. Di ba? Paano mo mahalata? Naluluwal na yung bata. Naluluwal na. Hindi na maipinta ang mukha ng nanay. Parating nakahawak dito. Hindi mo na mapangiti. Malapit na yan. Parating ng balisa. Malapit na yata. Ba ito? Puputok na yata. Ganyan, ano? Ganun din po ang pagbabalik ng Panginoon. You cannot pinpoint the exact day and hour, pero yung mga sign na malapit na, kumbaga, right. Sa isang sanggo, sa isang buntis, paano mo masasabi na, ano na, yung nasa kagampan na? Diba? Una, malaking-malaki na siya. Malaking-malaki na. Tsaka, ilong, sabi nila, babae, namamatis, o kaya namamanas, di ba? Yung namamanas. Tapos, naglalay ko. Yung pagdating ng Panginoon, ganun din. Yung mga senyales, para masabi mong right na, kumbaga malapit na andyan na. Bakit natin nasasabi na right? Kasi ang pagdating ng Panginoon, to be followed immediately by the Antichrist. Correct? To be followed immediately. Pagdating ng Panginoon, immediately, Antikristo nang iiral. Correct? At yung pagdating ng Antikristo, kakailanganin niya ang one world government. O di ba yun sinusulong ngayon? Matagal na sinusulong yan. Panahon pa ni George Washington, sinusulong na yan eh. Magkaroon ng New World Order. Basahin yung $1 ni George Washington. Ano yan eh? Sila George Washington, member yan ng Secret Society. Yung, ano pangalan sa society niya? Masonic? Meron bang isa? Freemasonry, Masonic, meron bang isa? Illuminati. Mahilig sila sa pyramid. Mahilig sa pyramid, tapos merong eye, merong mata. Oo. Yung $1, ang nag-design niyan, si George Washington, may Latin na nakasulat niya sa ilalim. Latin nga lang yun. Pero ang meaning nung ito $1 ka dyan. Wala kang $1 dito. Makikita nyo sa ilalim, sa Latin word, ang kaulagan nyo sa English, New World Order. Matagal na sinusulong ang One World Government. Matagal na yan. Yung 911, pakinggan nyo yung talumpati ng matandang po, dalawang puso naging presidente, di ba? Yung senior. Oo. New World Order. Kita nyo yung talumpati niya? Panahon na para magkaroon ng New World Order. Let's welcome a brave new world. Kaya hindi sinusulong ngayon. Karoon ng New World Order. One World Government. Ang pagdating ng Panginoon to be followed immediately by the Antichrist, and under the rule of the Antichrist, it will be what? A cashless. Di ba, ginagamit na ngayon yan? Cashless society. Marami na gumagamit yan. Punta ka ng mall, department store. Wala ng cash. Puro card lang, swipe lang. Cashless society. Hindi nagagamit ng pera. Tsaka yung the number of the beast, sabi ng Bible, talinuhan nyo. Sa mga bumabasa, talinuhan nyo. Dahil ang numero ng beast, sinasabi na sa Revelation. Ano yun? The number of man. 666. Akala ko nung bata pa ako Kristiyano, tatuyan na i-stamp sa noo. Kasi in their forehead, and in their right hand, akala ko nung araw, tattoo, hindi ko pala. Ano pala yun? Microchip na i-inject lang sa'yo, i-implant dito sa right hand or dito sa between your eye. I-implant lang yan. Lahat ng info tungkol sa'yo, bank account mo, residence mo, mga impormasyon na ikaw lang dapat nakakaalam, andun na lahat. I-scan lang yun pagtapat mo sa mall. Sige, you are citizen of this society. Pwede ka mamasok. Yung walang part of the beast, ano sabi? They cannot buy and they cannot sell.
Hindi ka makapaghanap buhay. Sino pa bibili sa'yo? Hindi ka makakapagnegosyo. You cannot buy and you cannot sell. And that means control. You cannot buy and you cannot sell. That's why one way of being controlled. Alam niyo ba, marami nang gumagamit ito. Hindi nga alam yung 666, pero yung microchip, marami nang gumagamit. Sa Japan yata, di ba? Sa Japan, pagkasilang ng bata, ini-implant agad ng microchip. May mga lugar sa Europe na pagkasilang ng bata, may microchip agad. Noong araw, ginagawa na yan, pero sa mga kriminal, sa mga high-profile na kriminal. O sa mga hayop na understudy, para pag pinakawalan sa wild, matatrace nila dahil may RFID yan eh. Radio Frequency Identification. Kahit saan ka magpunta, yun nga, you can run, but you cannot hide. Highway transmitter yan eh. Pero ang wiring yan, may winding yan na habang gumagalaw ka, para siya na-charge. So, hindi mauubusan ng battery yan. At it will continually transmit signal para kahit nasaan ka, matatrace ka. Andun pa yung GPS, yung sabi sa Bible na, eye in the sky, ano na. Saan ka pag pumunta, makikita ka. Naka-RFID ka pa. Hindi pa nangyayari na ngayon yan? Lumilitaw na? O hindi ba right na ang pagdating ng Panginoon? Hinog na. Nandiyan na yun eh. Ano ba yung isang sign? When you see the fig tree, pag nakita niyo yung fig tree na nag-bloom, or nag-blossom, nag-bloom na, sino ba yung fig tree? That's the nation of Bansang Israel yan eh. Di ba nag-bloom ng Israel? Napakaliit niyan, pero hindi nyo tatalonin niya. Ang liit-liit niya. Napakaliit ng army niya. Pero buong bansa, sundalo. Lahat, reserve, mga hindi regular, lahat yan, reserve, military, servicemen, service leader yan. Lolo nga, papasya lang ng apo sa park, naka 45 caliber eh. Mga farmer, naka Uzi. Lahat sila, sundalo. Di ba na kayang gapiin yan? Napaka-high-tech niyan, kahit US, hindi napapasunod ng ang Israel, pasusunod rin ng US. Hindi, pag nanindigan ng US, pinapatigil ang Israel sa pag-retaliate sa, was it Iran? Sa ba yung Hezbollah? Iran ba yan? Yung Hezbollah? Diyan nagtatago? Oo. Hindi tumitigil ang Israel. Kami na Israel. Ang pinapakita nyo lang, yung damage na, tinatelevise nyo lang, yung damage na nangyayari sa binabagsakan ng bomba namin sa kanila. Pero yung damage na ginagawa nila sa amin, hindi nyo tinatelevise. Kailangan namin pagtanggol ang sarili namin. Ano, mag-aantay na lang kami ng bomba. Paliliparin kami rito ng bomba ng mga Hezbollah, mga terrorist. Lalabang kami. Pinatitigil sa ng US, hindi na mapatigil ang Israel. O, malakas na ang Israel na yun eh. Meron silang sasakyan na kahit tumatakbo sa lubak eh, hindi nagbabago yung hindi magbabago yung target. High-tech na ngayon, nag-bloom lang Israel ngayon. Simula yan, in 1948, bumalik sila sa Palestine. At ngayon, nag-bloom na sila. Kaya mga kapatid sabi ng Bible, so much the more as we see the day is approaching. Ito pa ba naman yung panahon na nakakaisip ka pang magbakasyon, bakasyon sa buhay Kristiyano mo? Wala ka ng luxury of time. Kung matagal-tagal pa sana, maglakwat siya ka, gusto mo, matagal-tagal pa eh. Pero kung ganyan kumbaga sa basketball, 2 minutes, hindi ka na pwede mag-relax yan. Kung nasa first quarter ka, maglakwat siya ka, gusto mo, pero parang second, third, fourth eh. Pero last 2 minutes na eh. Wala ka ng luxury of time. Wala ka ng panahon para gawin yan. Sabi ng Bible, and so much the more as ye see, the day is approaching. Malapit ang pambabalik ng Panginoon. Kaya mga pangarap natin, okay lang yan. Di akong i-motivate ka niya na mabuhay ang pangarap niya. Pero pangarap tayo ng mga pangarap na medyo malapit-lapit din sa katotohanan ng Panginoon magbabalik na. Baka mangarap ka ng pangarap na pagbalik ng Panginoon, parang ayaw pa umalis eh. Dahil sa mga pangarap mo ngayon lang natutupad eh. Panginoon, saan mo nagtagal-tagal ka pa?
medyo iugma naman natin yung mga pangarap natin. Kasi iiwan natin yan, di ba? Pagbalik ng Panginoon, iiwan natin. Iiwan lahat yan. Wala naman tayong material, anong bagay na madadala. Lahat yan, maiiwan. Kaya siguro, mag-isip tayo ng mga plano. Yung planuhin man natin, magagamit pa rin para sa Panginoon, di ba? At least may value hanggang sa kabila. Pagka nagagamit mo siya para sa kabila. Mangarap ka man isang bagay, at least magagamit mo para sa Diyos, para sa paglilingkod. Pero mangarap ka na para wala namang pakinabang. Puro pansarili lang na kapritsyo, pansarili lang na kaligayahan. Wala namang, hindi naman magamit. Ano? Sige, mangarap kayo magkaroon ng resort. Yumaman kayo limbawa, may masama ba yan? Wala. Hintay nyo lahat ang pastor sa buong Pilipinas. Diba? Magkaroon na relaxation ng mga pastor. Diba? Pagbalik ka naman nila sa mga tungkulin nila, para sila na-refresh. Pero kung magtayo ka ng resort, wala ka namang ibang purpose para sa gawain ng Diyos. At sarili mo lang, wala. Gagawa ka ng bangka, pang sarili mo lang. Pero kung mag-iimbita ka ng pastor para mag-relax-relax yung mga pastor, pwede, pwede. Oo. Pero yung mga ngarap ka na parang hindi mo may iugnay sa gawain ng Diyos, parang ano yun. Sino lang gusto mo bigyan ng kaligayahan, sarili. Hindi naman kaligayahan natin ang ultimatum sa mundo eh. Ang glory ng Panginoon ang ultimatum sa mundo eh. It's not our caprice or the greatest amount of happiness. That's not the highest good. Sabi nila sa Socrates, the highest good. The highest good. Ano ba? The highest good. Ano ba pinakamainam sa buhay na dapat sundin ng tao? Ang conclusion nila, happiness eh. Yung mga philosophers, nagkakaisa nila, happiness. So they try to accumulate the greatest amount of happiness. Sadly, maraming nagpakamatay in search of happiness. Dahil di mo naman matatagpuan ng happiness. Ang happiness, darating na lang yan habang pinaglilingkuran ng Panginoon. Dahil ang highest good is not happiness, but the glory of God. Kahit umiiyak ka, o yan ang makakapag-glory sa Panginoon, highest good siya. Kahit gumagapang ka sa hirap, o yan nagbibigay ng glory sa Panginoon, highest good siya. Tumawang lang kung tumawang na, hindi naman sa pleasure ng Panginoon, sa glory ng Panginoon lalaki. So much the more as we see the day is approaching. So, with regards to the use of our time, sundin po natin ano yung mga pinaprescribe ng Panginoon. That we should devote time also to God. Hindi lahat ng time iubos natin sa sarili natin. Hindi tayo ang boss sa time. Pansamantala lang yung time. Binigyan tayo ng 24 oras. Binigyan tayo ng 7 days a week. We should allot a day for God. We should allot time for God. And our life as well. Nagkatiwalaan tayo ng buhay. Huwag natin iubos sa sarili natin. Kailangan meron tayong portion ng buhay natin na binibigay sa Panginoon. Hindi yung kung ano yung tira-tirahan. Sige, full time ako, kaya maglilingkod na ako sa Panginoon pagka-retired na ako. Pag-retired, tsaka na lang daw maglilingkod pag-retired na. Ano bang matitira sa Panginoon? Di tira-tirahan. Di ba? Basahin niyo sa Bible kung anong sinasabi, kung kailan daw alalahanin ng Diyos. Ecclesiastes 12:1. Hindi yung kung kailan retirable age. Sabi ng Bible, in the days of thy youth. Sabihin, nasa kalakasan ka. Ang utak mo, nasa kabataan pa ng utak. Matindi pa yung brain power mo na nakakapag-isip. Paano makapaglingkod sa Diyos? At yung lakas mo, nandoon pa. Hindi yung okay lang, ano na lang yung natira, na matapos mo mapagsawaan. Panginoon, may natira pa naman. Pwede na sa'yo. Naglingkuran mo muna sarili mo o ibang tao o ibang bagay. So remember now the Creator in the days of thy youth. Meaning, while strength is still there, habang ang lakas naririyan pa, doon natin alalahanin paglingkuran ng Panginoon. Hindi yung kung kailan ano ka na, paretiro na o halos wala nang natira. Wala nang natirang email, wala nang natirang vision,
wala na natirang resistensya. Tsaka ka makakaisip, wala na. Although, hindi naman ito exempted sa mga matatanda sa pamilingkod. Sinasabi lang natin, yung may lakas ka pa, eh, inaantay mo ba yung pagtanda bago ka makakaisip. Okay? So, number 2, social. Sabi ng ating binasa sa Romans, no one liveth nor dieth to himself. So, totoo po na tayo po yung mga spiritual beings, but it is also equally true na we live in a society. And the fact that we are spiritual beings does not negate our responsibility to our society. Hindi ibig sabihin na involved tayo sa spiritual, ibig sabihin nun, hindi kasali. Hindi na tayo involved sa civic. Hindi mo, pareho lang yan. Habang involved ka sa spiritual, kailangan you also give attention to the situation of our society. Sa neighborhood, sa community. Kasi pagka hindi natin pinakailangan yan, hihina ang testimony mo. Hihina ang influence mo. Sabihin sa'yo ng tao, kayo naman mga baptist, wala namang pakialam sa mundo. Okay lang, kung yung mga hindi mo sinasalihan, yung mga piyesta-piyesta, no? Dahil alam naman natin, idolatry yan eh. Pero kung tungkol sa clean up, di ba? Sali tayo dyan. O may programang clean up, tapat mo, linis mo. Sali tayo dyan. Kahit hindi ko tapat. Lilinisin ko pa. Pero yung binyama ko ng 20-20 para sa yung bandera, papagawa tayo ng banderita, bigay ka naman. Bigyan, isang street lang tayo, lalagyan ng banderita, so donate ka naman. Hindi tayo nasali yan. Di ba? Hindi mo, nagbibigay na ako ng tax, tama na yun. Nag-aambag na ako sa komunidad natin. Pero sa fiesta ninyo, extended nyo na muna ako dyan. Hindi ako kasali dyan. Kasi, iba paniniwala ako tungkol sa bagay na yan. Pero pagka may mga programa yung komunidad, paglinis, o tax, okay lang yun. Mag-involve tayo. Kasi pag hindi naman tayo nag-involve, hihina ang hihina testimony mo, tsaka influensya mo sa community. Para magiging aloof naman sila sa atin. So, sabi ng Bible, no man liveth nor dieth to himself. So, lahat tayo, yung kilos natin, may involve dyan na iba, no? At yung kilos na iba, makaka-apekto din sa atin yun. So, we should be obedient to the law of the land. Sabi ng Romans 13:1, let every soul be subject unto the higher powers. For the powers that be are ordained of God. Ang lahat ng mga pamahalaan, yan ay inordain ng Panginoon. Kung ano mga panukala nila, susunod tayo. May batas trapiko, nag-violate ka, sasama loob mo, makiusap ka. Pagbigyan ka, salamat. O hindi. Yan ang batas di ba? Sinabi ng seatbelt, di ka nagsisitbelt. Pagtahuli ka, pagkadadagdag. Batas yan Ako, parang di masakit. Masakit masakit yung nagbabayad ng penalty. Masakit yun. Minsan, 500, 800. Iniisip ko na lang, bale, nakakambag naman ako sa mga programa ng gobyerno. Di ba? Di naman pumunta yun Pambayad sa mga enforcer ng huhuli, para may papasweldo sa kanila. Kasi pag wala ng batas at wala ng penalty sa mga violations, lawlessness na mangyayari, anarchy. Maganda yun yung batas. Maganda yun. Para maging orderly ang society. Kasi kung lahat, puro patakas na lang, lahat, puro kanya-kanyang iwas na lang, wala nang magpapabay, o wala nang sasabit sa penalty, magulo. Magulo ang society, magulo yan. Pero kung mayroong mga batas, pinaiiral, pinaparusahan ng mga nagkasala, maganda yan. Hindi naman dilikha para pahirapan ng tao Ginawa yan para maging maayos. Bisa pag ako nakahuli, okay na lang. Saka hindi ko na sinasabi, pastor naman ako Parang nakakahiya, Baka bumuwelta. Yun na nga, pastor ka pala. Nag-violate. Violator ka, pastor. Pero minsan, discover Sabi, saan ka ba pupunta? Speaking engagement. Ano ka ba? Pastor, ano ba? Hindi mo kan sinabi. Nakakabswelto minsan, Pero yung gagamitin mo panangga, parang nakakaya. Panangga yun. Hindi ka mahuli. So, let's be subject to the
laws of the land. Kasi, hindi lang naman tayo involved sa, sa spiritual. Nasa isang society rin tayo, no? Maapektuhan sila makakapektuhan po sa atin. So, meron tayong social responsibility, meron tayong spiritual responsibility, and social responsibility. Pag hiningi ng bansa natin na mag-enlist tayo, laban sa China, lahat tayo, ha? Diba, Jojo, naganda na ka ng submarine, eh. Hindi, pang-supply din sa mga taga-Ayungin, sa Ayungin Shoal, ano? Kinailangan, huwag tayong magtatanggi, huwag tayong magdadamot ng sarili natin. Pag hiningi ng bayan natin yan, servisyo natin sa military, o kaya meron tayong social responsibility. Number 3, domestic. Okay? So we have our spiritual responsibility, our social responsibility, and number 3, domestic responsibility. Ano naman po yan? Kung tayo may husband, Kristiyanong lalaki, we are husband, ano? We are husbands, tayo mga kalalakihan. At ano ang domestic responsibility ng isang kasawang lalaki? Nasa Bible, Ephesians 5:25. Alam na alam na sila. Ephesians 5:25, husbands, love your wives. Ayan. Siguro kaya ito kailangan ipalaala ni Apostle Paul dahil may tendency talaga mga kalakihan makalimot. Ano? Kasi ang mga lalaki talaga naturally, hindi naman expressive. Eh. Ano ba yun? Mga lalaki. Meron ba siguro mga lalaki na expressive? Pero karaniwan, mga lalaki, hindi masyadong expressive sa kanilang mga feelings. Pero hindi ibig sabihin na true love does not exist. Ganun eh. Hindi ibig sabihin na hindi mo na-express, hindi nag-exist ang true love. Kasi maraming tao na napaka-expressive. Pero pag kinailangan ng sitwasyon, wala naman. Wala true love yun. Diba? Hanggang salita lang. Sabi ng Bible, let us love, not in word, but in deed. Ang tunay na pagmamahal, pinapakita sa gawa, hindi sa awa. Maaaring, masyado ka expressive. Maya, nagka-text ka, I love you. I miss you. I love you. I miss you. Hindi ka nakakalimot sa mga dates, sa mga Pero yung pag kinailangan ng pagkakataon, hindi ka naman pala pwede, hindi ka naman pala available, hindi ka willing. Ang true love, pinapakita yan sa sacrifice. May kinakailangan sakripisyo. Ano ba kailangan mo? Puso o kidney? Hindi pagmamahal yun. Ano kailangan mo sa akin? Left or right? Bira, matindi yun. Doon pinapakita ang pagmamahal. Pero again naman, maganda po ng mga kalakihan. Maging expressive din dahil yun ang kailangan ng mga kalagayan. Romantic. So, sabi dito, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. So, yun po isa sa mga duty natin, domestic responsibility ng mga kalalakihan. At sa mga kababaihan, ano naman ang responsibility na binigay ng Panginoon? Anong binigay sa kababaihan? Wives, submit unto your husbands. Nakakalimot pag-submit, May tendency na gustong sapawan ang lalaki. Kaya nire-remind naman is, submit unto your husbands. Actually, Genesis pa lang, pinakita na ng Diyos yan eh. Thy desire shall be to your husbands. Yung mga desires mo, pailalim mo sa desire ng husband mo. And he shall rule over thee. Do not rule your husband. Do not rule your husband. Sabi ng Bible, he shall rule over thee. Pag nag-twist niya, nagbaliktad niya, pareho kayo hindi sasayang. Hindi sasayang lalaki, hindi rin sasayang. Kasi, yan ang divine order. Diyos na nagtaktakda niya. Tatalino naman tayo sa Diyos. Hindi tayo pwede mas tumalino sa Diyos. Walang mga kababaihan na ino-overpower ang asawa nilang lalaki na nagiging masaya. Hindi na pwede pag malaki na manager ako, wala kang tinapos. Ako, manager.
Dapat nakikinig ka sa akin. Ako nga nagpo-provide, hindi ko rin pwede sabihin mo. Kasalanan mo, nagtrabaho ka eh. Kaya mo yung asawa mo magtrabaho. Yan ang divine order, di ba? For the husbands to provide. Eh ngayon, isusumbat mo, ako nagpo-provide. Ako mas malaki sinasawa. Kung isusumbat siya. Okay. So yun ang divine order. Your desire shall be to your husbands. Yung mga desires mo, ipahinugot mo, ipasakop mo. Genesis pa lang, pinakita na ng Diyos. That's chapter 3 of Genesis, di ba? Thy desire shall be to your husband, and he shall rule over thee. Okay? So, wives, submit unto your own husbands. 1 Peter 3:7. Sa asawang lalaki pa rin to. 1 Peter 3, verse 7. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel. Ito minsan, ang mga lalaki medyo nakakalimot, no? Minsan, kaya ako guilty rin yan. Yung, pag meron kang ginusto, talagang binubundoser mo na yung gusto mo eh. Nakakalimutan mo na yung wife mo eh, weaker. Minsan, hindi sila sanay sa hindi sila sanay sa abrupt na mga decisions. Correct? Mga lalo na mga major decisions, bibiglain mo. Bigat yan. So, medyo i-precondition mo. Unti-unti. Mga 1 week before, kailangan, mga 1 week, bago yung major decision, day 1 pa lang. May ka na, introduction. Ano kaya kung ganito? Yan. Kung ganito, ang magiging conclusion, sige na nga. Pero yung bigla mo na lang i-announce. Saka pala, sa araw na ito, lilipat na tayo ng bahay. Yung araw din yun, wala, gera. Gera yun. So, do not forget that wives are weaker vessels. So, handle with care. Di ba? Ayan, fragile, handle with care. So, huwag natin silang ibubulldozer sa mga karwang object lang. Dito ka, diyan ka. Bubunutin mo, pabaon mo, tatanin mo, bubunutin mo naman. Hindi yung sila po pwede sa ganun. Sa children, sa bata, Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, mga anak, yung makakalimot to honor father and mother. The first commandment with promise. Promise of long life. Yan. Pero sabi sa Bible, in the Lord. Hindi ko mo mother or father ang nagko-command. Dahil nabasa mo na, children, obey your parents in all things. Kahit masama na, obey ka pa rin sa parents. Mali na yun. That's sabi ng verse, in the Lord. Obey your parents in all things, but in the Lord. Pero kapag ka against na sa Lord, against na sa command ng Panginoon, di ba, anak, magnakaw ka, walang tao. Ayun, sungkitin mo yun sa kapitbahay, walang tao. Huwag mo pwedeng pairalin yung children, sabi ng Bible kasi, obey your parents eh. Inutusan ako ng nanay ko eh. Mali yun, kasalanan na yun eh. Diba? Inutusan ka magnakaw. Mali na yun. So, in the Lord, talagang nasa kalooban lang ng Panginoon ang pagsunod sa magulang. Kapag ka nagko-compete na yung desire ng magulang sa desire ng Bible, yung will ng magulang sa will ng Bible, mas pairalin natin ang will ng Bible. Will ng Diyos yun eh. Sabi ng mga apostles, we ought to obey God first rather than man. So, merong order of authority. Alam mo ba yun? Order of authority. God. And then our will. Sunod or volition. Sunod, the husband. Parents. Government. Church. Yan, mga authority yan eh. Sabihin, wala naman akong husband eh. Meron ko sariling kalooban. Pero ang kalooban mo, subject pa rin sa Panginoon. Yan ang order of authority. At sa buhay na ito, hindi pwede wala tayong authority.
kawawa at tao walang authority, wala nang kinikilalang otoridad. Sabihin na, wala na akong magulang, ulila na akong lubos, wala akong authority. Kaya asawa mo, wala na akong asawa. Kaya ako nang boss sa buhay ko, hindi pa rin. Sakop ko pa rin na your will, your volition is still subject to God. Pero kapag inali mo na yung pagiging Diyos, ayaw mo na may namumuno sa iyo, yun ang problema, kasalanan na. Papasok ka sa napakaraming problema, susunod ka sa maraming trouble. At wala ka nang kinikilalang authority. Hindi mo pwedeng walang authority. Ang mga anak, authority ang parents. Sa mag-asawa, authority ang husband. Sa mga walang asawa, you have your will, but still your will must be subject to God's will. Okay? So, part of domestic responsibility, ano pa yung part of domestic responsibility, especially to the fathers, to provide, to provide love and protection. Father's Day yan, So, mga fathers, we are to provide not only food. Hindi ka lang nagpo-provide ng damit. You are to provide love and protection to your family. And of course, yung provision nila, na pagkain. Sabi sa 1 Timothy 5:8, he who will not provide for his own has denied the faith and is worse than an infidel. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Ano yung infidel? Unbeliever. Masahol ka pa o talo mo pa yung unbeliever kung hindi ka nagpo-provide sa iyong pamilya. Ngayon, ang pagpo-provide, mga kapatid, hindi lamang sa habang buhay ka. Hindi, maganda po na until the next, mag-iiwan ka ng inheritance. Sabi sa Proverbs, ang mahusay na magulang ay nag-iiwan ng inheritance. Oo, iiwan ka ng inheritance. Pero mamama na. Na kahit patay ka na, nakakapag-provide ka ba? Gawin mo, patay ka na, pero nakakapag-provide ka kasi may mga naiwan ka. Iwan ka ng, ng stocks, shares, kumikita yung mo, stocks mo, yung shares mo sa kumpanya, ganda yan. Ano pa? Inheritance na lupa, ganyan. Or certain amount of money na kung mawala ka man, yung pamilyang maiiwan mo, meron mapagsisimula. Yun ho. Pero ang pinakamaganda sa lahat ng pwede natin maiiwan sa ating anak, bilang mga Kristiyano, is our Christian values. Yung mga Christian values na. Yan. Mga anak, hindi tayo ordinaryong tao. Tayo ay mga Kristiyano. Ito ang ating ginagawa sa ganitong sitwasyon. Ito ang values natin bilang Kristiyano. Tayo, pag may problema, hindi ko saan-saan bumabaling. Sa Diyos tayo bumabaling. Sa Diyos tayo lumalapit. Hindi sa Bombay, o hindi sa alak para makalimot, o hindi sa drugs. Ang values natin pag may problema, sa Diyos tumatakbo. Pag nalilito, hindi kayo madang-awin na matakbo, hindi sa Quiapo, nagbabasa ng palad. Pag nalilito, nagbabasa ng Bible. Sa financial natin, gano'n kahirap ang buhay, huwag kayong makakalimot sa tithes and offerings. Yan, Christian values. Matthew 6:33, na-promote natin yan, seek ye first the kingdom of God. Malungkot, pagka hindi natin naipakikayan, mga anak natin masyasyak tayo. Anak ko, nagkaganito. Okay, sana kung nakikita sa atin, tapos hindi sila gano'n, malungkot yun. Pero mas doble lungkot. Hindi natin isagawa, malungkot na yun. Tapos, nakikita pa natin sa mga mata natin, mga anak natin. They follow our path. Kumbaga yung natin, nasusundan nila.
Maganda po yung mga anak natin, pag nagsarili na, pamilya na, aalala nila yung values natin. Pag may problema tayo mag-asawa, hindi naghahagisan ng plato, hindi nagbabatuhan ng baso. Pag may problema, nagkukulong sa kwarto, nananalangin. Yun na yung ganong nakikita nila. Maganda po na pag nagsarili na sila, marirecall nila, tatay ko, nanay ko, pagka magbibigyan ng problema, yung ginagawa nila, maaga nagising at nagpapray. Ganun din kaya gawin ko. Diba? So, yun ang magandang pamana sa mga values natin. Values ng honesty, values ng katapatan. Yan. Ano pong may pamana yun? Bukod sa merong pagkakataon ng mga pag-iwan ng inheritance, maganda po yan. Maganda. Sa iba naman, katwiran nila, kawalan ng pananampalataya yan. Kaya ako ng Panginoon, alam niyo po, sa totoo lang, kayang i-provide ng Diyos yan. Mag-iwan ka kayo din ng inheritance, God will always provide for everyone. Diba? Philippians 4:19. Quote tayo ng quote niya, diba? My God shall supply all your need. Kailan ba totoo yung Philippians 4:19? Pag may trabaho? Kahit walang trabaho, totoo yun. Sino sa inyo nung nawalan ng trabaho, hindi na kumain? Nakaranas ba kayo na wala ng trabaho? Tumigil ba kayo kumain? Kahit nawalan kayo ng trabaho, God still fulfills His promise na Philippians 4:19. At ang sinasabi naman doon, needs Hindi naman sinabing wants. Aring mga wants mo, hindi mo na tutupad. Ang want mo sana ay magandang klaseng cellphone dahil wala kang trabaho, tsaka ka na lang muna sa tig 800. Want lang naman yun Pero pinag-uusapan yung needs. May trabaho o wala, hindi nagpapalya ang Diyos na ito pa rin yan. Ano ba yung need? Food, shelter, clothing. Diba? So may maiwan tayo o wala na inheritance. Totoo yun, God will provide for the needs of our children, magalis natin. Pero mga kapatid, hindi naman nangangahulugan na kakalimutan mo na yung obligasyon mo bilang magulang na kung may pagkakataon ka, mag-iwan ka rin ng inheritance. Part naman yan, domestic responsibility. That is still part of domestic responsibility. So maganda yan, na kahit wala ka na, nakakapag-provide ka pa rin. Most important of all, ang maganda pong maiwan ka natin ay yung ating mga Christian values. At hindi po yan kawalan ng pananampalataya. Ang mga Pentecostal, hilig yan Ano, bumili ka ng insurance? Bakit wala ka ng tiwala sa Diyos? Diba? Actually, magandang move yan Diba? Insurance, ano pa? Yung life plan. Kasi whether you like it or not, mamamatay yun. Anong gusto mo? Ma-surprise na lang? Biglang namatay? Ano ka? Nasa kasalukuyang panahon na gipit ka, doon pa may namatay? May postpone mo validate? Hindi naman pwede postpone yan Sabi sa gusto mo, after 5 days, 6 days, kailangan dispatch na yung katawan, di ba? Bago mo ma-dispatch yan, handa mo na 30 mil mo. Buti ko sa Taguig ka mamamatay. Kaya kung maghihingalo kayo, magpalipat kami ng Taguig. At dito, libre. Libre dito, di ba? Libre lahat. Pero sa ibang lugar, wala kang 30 mil. Hindi pa kasali din yung pagkain sa lamay. Wala pa yun. Ano lang yun? Yung hatid, tsaka libing. Yun lang yun. Tsaka yung kabaong, tsaka yung pailaw. Yun lang yun. Paimbalsa mo, 30 mil. Kung meron kang St. Peter, di ba? Tama-tama, nakakasang hulog ka pa lang. Hindi fully paid. Nanay Glo, ente Ayan. Ayan. Pwede yung kumuha kay Nanay Glo. Actually, pwede kayo pag-gamit yan, di ba? Magandang yan, magandang move. Hindi ko kawalan ng pananampalataya. Hindi makasentingin Parang nawawalan na rin ng tiwala sa Diyos. Bakit ba itinuturo tayo ng langgam? Diba? Sabi ng Proverbs, go to the ants o use sluggard. At tinuturo doon at tumingin ka sa langgam, yung matuto ka maganda sa future.
Ang langgam, kapag wala pa yung tagulan, pinaghahandaan na yung panahon ng tagulan. Kapag dumating yun, may makakain siya. Hindi ka wala ng pananampalataya yun. That is prudence. That is being discreet and being prudent. Biblical yun. So, hindi ko kawalan ng pananampalataya. So, meron kayong excess, kaya isingit sa budget, bilhin kayo ng St. Peter. Kung di para sa inyo, para sa iba yan. Diba? Kapatid naman kayo, magulang. Meron kayong pension plan o insular life, maganda yan. Hindi mo masasabi, di ba? So, hindi ko kawalan ng pananampalataya. Actually, that's providing for you and for your family. Okay, nandito mo yun. Magpapas tayo sa ating katawan. Leon ko po si Tatay Brendon. Close tayo sa prayer. Amen. Magandang hapon po. Kamay ang pagkakas. Salamat po.